It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat. And welcome to the 163rd episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. And this is of course being brought to you by the Provincial Government of Albay, headed by our good Governor Noel Irosal. And we are being helped and supported by the Provincial Information Office, headed by Sir Marte Gonzales. And tinutulungan po tayo dito ngayon sa studio ng kanilang staff. Nasa technical side po si Sir Richard Bobis. Kasama ko rin din dito sa studio si Miss Nance Bustamante, na napakasipag po mag-invite ng mga guest dito sa aming programa. And of course, may ipapakilala po ako sa inyo na isang negosyante na empowered woman po siya, na magsasabi sa atin tungkol sa magkukwento sa atin tungkol sa kanyang journey sa pagninegosyo, and i-introduce po niya sa atin ang kanyang mga produkto. Isa pong albayana. Ang produkto po niya ay talaga namang sa nakikita ko ay world class ang packaging, napaka-enticing ng itsura, and yun po ang layunin namin dito sa programa ng Ledipo Business Hour, ang magkaroon ang mga local entrepreneurs na kagaya ng ating bisita ng isang libreng platform kung saan pwede po nilang ipakilala ang kanilang mga produkto ng libre. As long as you are compliant with Mayor's Permit, DTI, and BIR, pwede po na kayo ang susunod namin maging guest dito sa aming programa. Basta kayo ay isang albayano or albayana business owner and compliant kayo sa lahat ng yon, please don't hesitate to get in touch with us sa Ledipo Albay Facebook page, or magpunta kayo sa aming opisina dito sa Capital Annex Building, and we will help you po promote your businesses for free. Pag nakausap na namin kayo o naging guest na namin kayo, pwede kayo mabida sa aming mga business magazines na kagaya nitong aming first edition na naglalaman ng 50 stories ng mga na-interview namin ng mga guest. And ito naman yung from 51st to 100 guest namin, andito yung mga kwentong yon. And magpuproduce po kami ng third magazine, and sana po makabasa kayo ng mga kwento ng ating mga local business owners para ma-inspire po kayo na mag-open na din ng inyong mga sariling negosyo, and sana dito ninyo sa Albay buksan ang inyong business. Ayan po. So bago ko ipakilala sa inyo ang aming guest, gusto kong malaman ninyo kung ano ang aming mga mission and vision at kung ano po ang aming mga serbisyo dyan sa LEDIP office. I am Ms. Jamie Florence Estrada, your LEDIP officer for the province of Albay, and please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors.
And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. And welcome again to the 163rd episode of the Lady Po Business Hour Magnegosyo Tayo program. And as promised po, meron tayong isang empowered na babaeng negosyante na magpapakilala sa atin ng kanyang mga produkto and mag-i-inspire sa ating lahat na maging negosyante na din. And magkukwento din siya sa atin ng kanyang mga experiences bilang business owner. So, friends and family, join me in welcoming po Ma'am Jeanette Liaguno Silang. She is the owner of Gracious Food Products. Good morning and welcome to the program po. Good morning po, Ma'am Jamie, and good morning po sa lahat po na nanonood live. Ayan. So, si Ma'am talagang matagal ko nang nililigawan na mag-guest dito sa program. Finally po, andito na siya ngayon and magkukwento siya sa atin about these products, amazing products na nakikita dito sa aming harapan. So, Gracious Food Products. Bakit po, Ma'am, ito ang napili ninyong name ng inyong business? Actually po, Ma'am, nauna siya as kusina ni Jane. Kasi po yung name ko nga po is Jane. So, nauna siya as kusina ni Jane. Tapos, nung i-register ko na po siya sa DTI, hindi po siya in-accept kasi Taglish. Tapos, so, nag-isip po ako ng name. Tapos po, nung nag-enroll ako, nag-aral ako nun sa TESDA. Opo. Meron po kami parang entrepreneur class na kinailangan namin na mag-create ng parang business name. So, ang naisip ko naman po, Bite of Grace. Kasi po, cute. Opo, Bite of Grace siya. Bakit po Bite of Grace? Kasi po, para sa akin po, tinitake ko siya as biyaya po kasi ni Lord yung business ko. So, ino-honor ko po kasi din si Lord dahil for giving me such talent to cook, to bake, ganyan. So, Bite of Grace po. Kaso, nung i-register ko na naman po sa DTI, hindi rin po siya na-approve. Kasi yung Bite po is common. So, yun po, nag-isip na naman po ako ng name. So, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ano ba yung maganda pong name na gusto ko po kasi yung business, yung mag-glorify pa rin si God. Kasi po, para po sa akin, biyaya po yan sa akin ni Lord. Tapos, doon po yung Gracious. Then, sakto po, pag bukas ko kasi 1 month discernment po yun. Pag bukas ko ng Bible, yun, nabasa ko yung Gracious. Yung word na Gracious. Ayan. So, kung ano man po yung ginagawa mo ngayon, it's like giving thanks dahil ito'y grace ni Lord sa iyo, itong business. Kaya naging Gracious and finally na-approve ni DTI yung brand name na Gracious. Ayan. So, kailan niyo po ito, Ma'am, inumpisahan itong business na ito? Nagsimula lang po siya nung nag-work pa po ako kasi sa Singapore noon. So, pag meron kaming prayer assembly, gathering, ganyan. So, mayroon pong group na yung magpapatlock. Tapos po yung leader ko po sa group, sasabihan niya ako na, Jane, ikaw magdala ka ng food ha, pansit sa'yo, ganyan. So po yung dinala ko po ng pansit bihon. So po kasi po, prior to that po, meron kaming mga sa bahay, mga household, ganyan, meeting. So, naghahanda po ako. So, natikman na nila. So, nung time na yun na may assembly, hinanap nila yung, asan dito yung pansit ni Jane? So, pag nalaman po nilang pansit ni Jane yun, nauubos po talaga siya pa. Nauubos? Opo, kahit po may ibang pansit, talagang yung pansit ko po yung hinahanap at nauubos. Opo. So, doon po nag-start ka sa pagluluto ng pansit muna. Mga bilao foods po. Bilao food. Opo. Tapos, yung yung churchmate ko, in-invite niya ako na parang mag-collab kami na, sis, ikaw nga, sama ka nga sa akin, mag-cater tayo, ganyan. So, yung mga main course sa akin yung sa Singapore po ito? Opo, nung nag-work. Nag-work po ako na, tapos nag-stop na ako nung mag-work kasi po nagka-baby na po ako. I see. Siyempre, mag-iba yung priorities natin. So, nag-start po pala sa pag-offer ng mga bilao, food packs, mga party food. Opo, doon po siya nagsimula po. Okay. And then, eventually po, anong nangyari? Nag-baby, nag-asikaso muna ng family. And then, kailan po ulit nag-umpisa? Opo. So, yun po, nung nagka-baby na nga ako, I decided po na umuwi na sa Pilipinas. Which is doon po sa auntie po. Marikina po muna noon. Tapos, naglipat kami ng auntie po. Anong taon ka po nandun? Nag-work po ako sa Singapore from 2006 up to 2013. 2013. Tapos 2014, umuwi na po.
ako ng Pinas. Kasi po, doon po nag-kinder 1 and 2 yung anak ko. Nung magpa-primary school na siya, ang mahal po, $2,000 a month. So, hindi namin po kaya ng asawa ko. So, sabi ko, di uwi na lang kami. So, yun po, umuwi kami. Marikina po muna. Then, by God's grace po, nakapag-loan po ng bahay sa Antipolo. So, lipat po kami ng Antipolo. Doon ko po itinuloy yung Bilao Foods ko. Then, eventually, Laing po. Yun po yung naging bestseller ko. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Tapos, hanggang nag-abroad po ulit ako. To make the story short, medyo mahaba po. Kasi po, nawalan po ng work nun yung asawa ko sa Singapore. So, umuwi siya. Ako naman po yung nag-abroad. Nag-Poland po ako. Pag uwi ko po, dito na po ako sa Bicol, dumiretso. Tinuloy ko pa rin po. Kasi passion ko po talaga yung pagluluto. So, Bilao Foods po ulit. Then, nagkaroon po ng eatery, ganyan. Kain. Tapos po, Saan ka po pala nun sa Marikina? sa Santo Niño po, sa bayan po. Oo, sa bahay. Sa bayan. Tumira din po kasi ako dyan. Matagal na panahon sa Marikina, sa 11. Kalumpang. 11. Sa San Malapit po Roque. kami doon. Diba? Opo. And may sister-in-law ako dyan sa Santo Niño. Si Ate Gigi Perez. Yan. 11 years po kami dun sa Marikina. Yan. Hindi ka na ngayon banggaan din. Nagkita naman. Ayan. Maganda din tumira sa Marikina. Basta Opo. hindi umuulan dahil medyo takot tayo sa baha. Opo. Actually, binaha po kami doon. Opo. Nung Undoy. Opo, Panahon ng nung Undoy po. Undoy. Hanggang dito Andun po. kami. Nandun din po ako. Di tayo nagbangga. Nagkita. Nandun dito So, po tinadhana yun. din dito tayo mag-meet Opo. sa PGA. Oo nga po And meron kang negosyo ngayon na nagbo-boom and ayan. So, dito tayo nakatadhanang Opo. magkita. So, yun. So, Antipolo, meron kang kainan po. And then, kailan ka nag-decide na bumalik ulit po dito? Nung nag-Poland po kasi ako noon, di ba po kasagsagan po ng pandemic no, ng COVID. I see. So, since nagka-COVID din po ako sa Poland, Ay, nagkasakit. talaga? Opo, nagka-COVID ako doon. Oh my Nagkasakit. So, parang I decided, so sabi po ng mama ko, uwi ka na lang dito, ganyan. Tapos, doon po, dumiretso po ako sa mama ko, doon nakitira po ako sa mama ko. Tapos, tinuloy ko pa rin po yung business. Small eatery po siya. Tapos, at the same time, nagpapa-order pa rin po ng Bilao Foods. By lang po, online order lang. Online muna. Yung eatery ko po, yung Kinalas, Batangas Lomi, yung bestseller ko po yun, yung Batangas Lomi. Batangas Lomi. Opo, Kinalas. Oo, tas yung Pares. malapot na kakaiba din Ay, talaga ang opo. Batangas Lomi sa lobing nakasanayan natin dito sa Opo. probinsya. Pag sinabi mong Batangas Lomi, yung parang hilaw yung onion na ikaw magtitimpla. Opo. Yung Super spelling lapot niya. and rich ng sabaw. Opo. Pero different siya pero masarap din talaga. Yes, Ang po. Batangas. So Opo. ikaw, gumagawa ka pa ba nun ngayon dito? Pwede man po. Kasi tumira naman ako sa Laguna ng matagal at yun ang laging lomi ko doon, yung fresh ng onions na magtitimpla ka ng sauce. Pwede Ganun naman po yung po. ginawa mo. Uy, sarap naman nun. Minsan po. So, eatery po ulit. And then, kailan ka po nag-venture dito sa mga ganitong Yung bottled products po? Nauso po kasi nun yung nakikita ko pag yung sa Facebook ako, yung mga chili sauce, parang nauso yung chili opo. sauce. Tapos one time, may nag-crave, ate, luto ka nga nito. Kasi meron po akong kaibigan na, pag Chili may nakita garlic, siya sa sa TV, ate, luto ka nga nito, try mo to. So parang, pag ako naman po, parang ang sabi nito, gawa nga ako nito. Tapos hanggang pumatok po. Pumatok Post ulit. lang. Opo. May something dyan sa kamay mo and taste buds mo na talagang pag ginawa mo ay nagugustuhan ng mga nakakatikim. Ano po? So, grace talaga ito sa iyo. Yes po. Grace Kasi hindi po naman talaga. lahat ng mahilig magluto ay nabibless ng yung special, something special sa palate na Opo. na masarap yung lasa. Hindi lang ikaw Opo. nagkakagusto, kundi lahat ng nakakatikim. So, it's a good name for a business, no? Gracious. Yes. So, ngayon po ba nag-offer ka pa rin ng mga iyong party plates and Opo. party? Meron pa rin Yes po. noon. So, aside from the products that they can see here, Kumbaga in parang front yun of po us. yung side hustle, something like that. Side hustle mo pa Opo. rin yung mag-serve ng mga Bilao products. Yes po. Pagka may Ayan. umu-order po. Ayan. So, Opo. nakapost sa screen Yes. ng mga nanonood po sa Albay PIO Net TV yung mga products ni ma'am. Complete products ni ma'am. So, meron kang mga coco jam, Opo. merong suka, and chili, and
mga bilao meals. Ano po? Opo. So sige ma'am, ikaw po ang magkwento kung ano-ano po itong mga products na ino-offer niyo po ma'am. Sa Bilao Foods po, meron na po akong nakita yung bundle foods na kunwari para po hindi na mahirapan mag-isip. So meron akong bundle A, yung buffalo wings, and honey garlic chicken with parmesan cheese. Wow, Tapos nagutom may ako. katerno po siyang Shanghai roll. Opo. Your choice of Shanghai roll po, nandun po siya lagi sa bundle. Tapos ang choices mo sa chicken is it's either buffalo wings, honey garlic chicken with parmesan cheese, or salted egg chicken. Wow. Tapos po, ang pipiliin nyo pong katerno niya, it's either pansit palabok, which is my bestseller po. Tapos pansit canton or pansit bihon. I Yun po. see. Sa pasta naman po, spaghetti, lasagna, and baked mac and cheese, or carbonara, Ayan. or aglio olio. So, yan po yung Ayun, pasta yung po. napakasimple na pasta Yun na po, yung pinakasimple. olive oil lang Yes po. and bawang, pero wow, Opo. amazing ang lasa. Yes Yung po. ano po yun, para i-pronounce ulit po yun? Aglio olio. Aglio olio. Yan. Pag tinignan mo siya, napakasimple lang niya. Opo, pero pero masarap. sobrang sarap. Ayan. Hello, Ma'am Glenda Nui de Loterino. Nanonood po siya sa Ate atin. Glenda. Ayan, naging guest na natin yan dito si Ma'am. And Suki yan sa ating mga trade fairs. Ayun pala. So, nakalimutan kong banggitin. Kapag po kayo naging guest na namin, priority po kayo na mai-invite sa aming mga trade fairs and libre po kayo makakasali. Courtesy of the Provincial Government of Albay po yan bilang suporta sa mga local entrepreneurs. Ayan. So, very soon, magkakaroon ulit tayo ng trade fair bago matapos ang taon. Yun. So, ayan ma'am. So, may mga bilao food. Na-curious tuloy ako sa kung anong klaseng pansit ang dinidescribe ni ma'am sa atin na luto niya na sinasabi niyang laging sold out at hinahanap-hanap. So, kung kayo, kagaya ko, ay na-curious din sa kung ano ang klase at lasa ng pansit na niluluto ni ma'am, mag-order na rin po kayo sa Gracious Food Products ni ma'am. Meron ka na po bang physical store? Wala pa po, ma'am. Online. So, online lang. Online po. lang Mag-message talaga. lang po sa Facebook Paano page. po kayo makukontak ma'am? Mag-message lang po kayo sa business name ko, sa page ko po, Gracious Food Products. Mhm. Or you can reach me sa personal account ko, Jane Jerry Silang. Pero kahit po sa page ko, you can reach me din naman po kasi lagi naman po akong Ano po ulit yung name nila sa Facebook, ma'am? Jane Jerry Gab Silang. Jane, J-A-N-E. Jhane. Oh, may H. Tandaan niyo po. Maarte po ako. J-H-A-N-E. Jerry. Jerry. G-E-R-R-Y. Is Pangalan this po ng the asawa husband? ko. Ayun. Then Gab, which is may uniko iho. Mhm. Gab Silang. Ayan. Jane Jerry okay. Gab Silang. Jane with an H, Jerry with a G, and then Gab Silang. Yan ang kanyang personal account po. Yes po. And you can get in touch with her sa Gracious Food Products Facebook page para kayo ay maging mas makakapili kayo ng maayos sa kanyang mga produkto. So, if you have parties, gatherings, or kung nagkikrave lang kayo ng masarap na food, magkano ma'am ang pinakamurang food pack? Ang pinakamura po yung sa small size. May makaka-avail na po kayo ng mga 1,200, ganyan, 1,000 to 300. Group of ilan na po ang mag-i-enjoy doon? Mga 8 to 10 po. 8 to Wow! 10. Talaga po, Opo. 1,200 and then 8 to 10 packs na ang makakapag-enjoy ng inyong pagkain. So that's very affordable, ano po? And then for big groups naman, Ang yung sa big groups po, meron ako yung sa na yung pag-bundle, merong mga nasa 3-5, ganyan. Good for 20 to 25. wow, grabe ang mura 3-5 to noon. So, Opo. nagpa-prices siya ng mga 100 plus per person? Mga ganun po. 100 plus per person lang sa 3-5 for 20 packs. Opo. Tama ba? Ayan sa math. Pero yun ang mura po nun. And then iba-iba na ang matitikman mo Opo, sa tatlong ganung variant price. po. Opo. Ang galing naman. Tapos So, po, pag Tapos Opo, po, sige pag po. nag-order sa akin, kunwari po nag-order kayo ng 4,000 above, may pa perks po ako na gallon of iced tea, lemon iced tea. House blend po yun, yung sariling Wow. timpla ko po ng ng lemon Amazing! iced
Kumikita ka pa ba, ma'am? Kumikita naman po. Napakamura naman po, napaka-affordable. And kung laging sold out, ibig sabihin masarap ito. Ayan. So, sa mga nanonood po sa amin na nakatikim na po ng masasarap na food ng Gracious, be gracious enough to comment naman ang mabasa namin ang inyong mga naging personal experiences sa pag-order kay Ma'am Gina. Yan. So, Jane, ano po? Jane. Ayan. So, kay Ma'am Jane. And, ayun, ma'am. So, una, passion mo talaga yung pagluluto, no? Opo. Ayan. Passion ko po Kaya talaga ito yung yung napili mong business. Yes. Although you tried to work out of the country na ng trabaho talaga na ano. Pero lagi kang parang may calling sa kusina. And yun talaga yung feeling ko, happy ka na ginagawa Yes, mo. po. Meron talaga certain kind of joy and happiness. Yes, po. Ang mga nagluluto at kapag sinasabi ng mga nakakatikim na ang sarap ng luto mo. And then if you turn it into a business and then they appreciate it, yung sarap ng luto mo, ay lalo ka talagang gaganahan magluto Yes. ng magluto ng marami. But let me ask you po, paano nyo minarket yung inyong mga products since online po siya? Medyo challenging yun. Wala kang physical store na, like, for me, if I crave, I could just walk in and buy something from you, ano. Dahil online to, pre-order po ito. Opo. So, ano po yung mga challenges sa pag-online ang business ng food? Actually, before now, hindi pa ako nga siya ganun kasipag mag-promote online. So, parang word of mouth lang. Tapos pag yung may mga friend na ako na dati naka-order o order, ganyan. Referral. Opo. Tapos po, through trade fairs and exhibits. Trade fair. Sa tulong po ng DTI. Thank you so Yeah. much, DTI. So, Sir sobrang Dindo, halaga. Yes po, Sir Dindo, Noel. hello po. Yan. Sir Noel. Sa Yan. aking business counselor na pakasipag, Ma'am Angel. Ma'am ganyan. Angel. Yes Opo. po. So, yun po. Pagka may trade fair po, talagang lagi po akong nai-invite din po, by God's grace, nai-invite po ako. So, parang nagsimula po siya doon. So, pag siyempre po may trade fair, ipopost ko, punta kayo dito. Tapos, pag natikman, parang po nung nakaraang linggo, merong umorder sa akin ng kimchi, pero di ko po siya kilala, taga BJMP. Mhm. So, parang mayroon daw po siyang friend na nagdala ng kimchi, natikman niya, nasarapan siya. Tinanong niya po kung paano makaka-order. Yes. Tapos, binigay po yung Facebook page ko. Ayun. Tapos may message niya po ako sa Facebook page ko. Order Ayan. po siya ng 2 kimchi. Taga Yun. BJMP. Hello po sa nag-order ng taga BJMP. Ayan. So, kilala na. Pag nakatikim yung lahat ng taga BJMP na masarap na ko, lahat yon pupunta sa Facebook page mo at mag-order din. Ayan. Kaya, magkano po yung starting capital ninyo nung inumpisahan nyo itong business? As I remember it, parang 10,000 po. Wow. Parang ganun. Kasi kailangan mo bumili ng mga gamit sa kusina. Opo, 10,000 to 15 Yung mga po, packs, mga ganyan. paglalagyan ng mga food Opo, mga packs. bottle. Kasi Ingredients. Yes po. 10,000. Opo. Kasi po dati po, naka-plastic lang po siya, ma'am, yung mga products ko. So, kumbaga mura lang po yung nila mag-packaging pa noon. Parang 2 years ago. 2 years ago. So, inumpisahan nyo po itong talagang ratsada ng inyong Facebook page and pag-offer ng mga food 2 years ago. Opo. And nung nag-meet kami ni ma'am, sabi ko, mama, guest ka na. Meron pa siya mga kino-comply ng mga requirements. Para po nakatulong sa inyo as a business owner, yung compliant kayo sa lahat ng, yung like hinihingi namin, Mayor's Permit, DTI, and BIR po. Ano po, malaki po siyang tulong, especially pagka mag-join ng trade fair. Kasi syempre po, parang yung credibility po ng product, pag nalaman nila, mayroon na tong Mayor's Permit, DTI registered. So, ibig sabihin parang recognized po siya. So, parang doon nagkakaroon po ng kumbaga yung tao na Kumpiyansa. Opo, sa produkto. kumpiyansa siya na, malinis to, ganyan. Tama. Opo, tapos lalo na Tama. po pag pinopromote ko na healthy po yung products ko, Tama. no Maniniwala. preservatives added, yun po na purely homemade. Because you So, cannot claim something na hindi naman talaga totoo. Kasi iti-check Yes. yun. Like if you label it na, like, ano yung sabi niyo, ma'am, na yung term na kakabanggit niyo pa lang. homemade. Homemade, Purely purely Homemade. homemade. O kaya, pag naglagay ka ng label, organic. Okay. Hindi pwedeng ilalagay mo sa label na organic tapos pag Yeah. chinek ng DTI or ano,
ng mga sa mayor's office, hindi naman pala organic. So, hindi nila yun i-approve. Yes po. So, kapag meron ka ng mga permits, gaya nga ni ma'am, you as an owner will be confident to offer your products and services. At the same time, if you're a consumer naman, you will be more secured sa pagbili ng products kasi alam mong malinis. Pag sinabi nilang malinis, malinis talaga. Kasi ang daming nag-check bago mabigyan ng approval yung business. So, yun. So, hikayatin na rin natin yung iba pa ng mga business owners, lalo yung mga into food products, to comply with all of these requirements. Medyo matrabaho lang siya, pero ngayon, meron namang tinatawag na ease of doing business. Ang mga local, mga LGUs natin. Kung saan, ginagawa na, pinagsisikapan naman talagang mabigyan kayo ng magaan na serbisyo pag kayo ay nagko-comply sa mga hinihinging requirements para maging registered na fully ang inyong business. Di ba, ma'am? So, take it from a business owner. Nagkaroon siya ng kumpiyansa nung registered and compliant siya sa lahat ng ito. So, ma'am, ang ganda ng packaging. Kanina ko pa ito mention, like this. Kimchi. Ang ganda po ng packaging niya. Parang pang-international na, Pwede mo nang ipanlaban sa mga international trade fair. Ayan. Nakapag-join ka na po ba ng international? Hindi pa. Eventually, i-manifest natin yan. Ayan. Pag nakapagpa-FDA na po. Yes. Ayan. Very good ang inyong packaging, ma'am, kasi makikita dito, may manufacturing date, may expiration date. As a consumer, very important sa amin na malaman kailan ba mag-i-expire ang product, and kompleto po si ma'am ng detalyeng yan. Meron din siyang pa QR code. Pag in-scan po itong QR code, anong makikita dito, ma'am? Mag-direct po sila sa page ko. Direct sa page. So, makikita niyo na lahat ng products sa page ni ma'am. Pag in-scan niyo itong QR code, napakaganda. Andiyan ang address, cellphone number, and ang ganda po. So, nakalagay dito, good for the gut health. Good for health. Naturally fermented. No additives, no preservatives, and may probiotics. Ayan. So, itry nyo ito, kimchi, ng Gracious Food Products. How much po ito, ma'am? 210 po at 500 grams. At 500 grams. Ang proseso ng bottled na ganito, parang for me, mas yung shelf life niya, tsaka yung contamination, naiiwasan. Kasi, di ba po, pag bottle, linulublog nyo pa to sa mainit. Parang ganun po. Opo, O may process na not all the products po. Yung chili sauce po, yun yung pasteurization po. Oo. So, pero ito, talagang super, Opo. tawag Fermentation dyan? po. Saradong-sarado. Airtight. Airtight. So, for sure, or sigurado kayo na sobrang linis at matagal ang shelf life po. So, 210. Ito naman po, Yan po kasi yan po yung plastic dating naman. brand. Ito po yung recent na parang binago ko yung niya. As na nun po, payo po sa akin ng DOST na mas maganda po na i-bottle ko po. Opo. Yung para po hygienic. Hygienic. Yes po. Ayan, so, ito Wala po, po, magkano nakapag- naman po ito? Ayan po, 195 po yan. Mas medyo mura ito. Opo, kasi po plastic. Kasi plastic. Ito kasi, reusable na Yes po. glass. Yes. Glass. Ayan. So, halos same lang yung size, pero ito kasi talagang, di ba, reusable yung bottle, and then, sabi nila mas healthier version, hygienic kapag naka ganito glass bottle. Pero if gusto mong makatikim ng kimchi, same amount, pero mas tipid, and hindi ka matakot pag nalaglag, basag. Ayan, ito po ang option sa inyo. Ito kasi medyo, sa kagaya kong clumsy, medyo takot ako sa mga babasagin kasi yun nga, clumsy nga po ako. So, ayun. And then meron naman, ay rin nila, rin sila. Sinasabi rin po nila na mas maganda yung sa packaging is yung bottle para po yung shelf life niya. opo, Pagka- naka-bottle din. Opo, nag-training po kami Shelf sa life. And yun nga, di ba, may mga sinasabi sila about plastics din. Kung ikaw yung ganun ka-health conscious, Yes po. you'd opt for the Yeah. ones in bottle. Ito po, ma'am, cocoa sap vinegar. Ayan, sweet and spicy flavor. Yan, ganda ng packaging ni ma'am. As usual, merong QR code and expiration date. So, hindi ka matatakot na
na gumamit or mag-consume ng expired na kasi ang linaw-linaw nakalagay ang expiration date. And nakalagay din no preservatives. Kita mo naman ang daming sangkap. Ano-ano po ang mga nandito sa inyong suka? Chili, Grabe, oh. garlic, onion, ginger. Yan po. Very Tapos, spiced. salt and Spiced pepper. vinegar talaga. So, kitang-kita nyo. Sana nakikita nila, no? Ayan, no? So, may mga sili talaga kung mahilig kayo sa maanghang and then spicy na vinegar para sa mga sausawan natin sa pag kumain tayo ng cropik, chicharon, Mamaya machichirian, mamahitik ko ganyan. yan. Dala pa ako Ay, ng chicharon. may dalang chicharon si ma'am. Nako, mako-confirm talaga natin. So, tingnan nyo po to, yung hindi nakahalo. If you can observe, grabe ha, halos hanggang dito yung spice na naka-ano tawag dyan, yung nasa baba na. Ito, ganito siya pag hinalo nyo na. Ayan. So, grabe, no? May sweet, lahat po is sweet and spicy Opo. po. Ayan. Ang galing naman ni ma'am. Salamat po sa Lord sa talent. Ayan. And then, this po one syempre sa DTI. is coco kasi busog jam. po kami sa training. Opo, coco jam naman with, With peanut sabi ko, butter. bakit kakaiba yung kulay? Hindi ko pa nababasa yung label. Sabi ko, parang dalawang kulay ang coco jam niya. Ayan. So, kaya pala dalawang kulay po kasi may kahalo siyang peanut butter. So, ako, peanut butter lover. At the same time, minsan nagkikrave ako ng coco jam sa palaman ko, sa tinapay. So, kung parehas mo kinikrave yun, edi dito ka na. Coco jam with peanut butter. Ayan, pinag-isa na ni ma'am. So, magkano naman po yung ganito? Yan po, ano yan, 205. 205. Ayan. So, 205 pesos. Sa mga gusto po mag-resell, meron po kayong reseller's price po. Opo, minimum of 1 dozen po. 1 dozen. Opo. And then may discount Opo, na may yun. discount po. Ayan. So, wow, ang sarap-sarap naman ito. Ang laki, ang bigat. So, 205 pesos for this. Coco jam with peanut butter. And sabi dito ni ma'am, no preservatives. Yun ang kanyang Purely pinagmamalaki sa Gracious Food Products. And, as you can see, like I have mentioned kanina pa ulit-ulit ako, ang ganda po ng packaging ni ma'am. Ayan. So, sabi ni ma'am, ito ay sa tulong ng DTI. Ayun. And ito, uy, ang social ng packaging mo, mama. Chili garlic sauce. Yan. Chili garlic sauce naman ito. And this is for how much po? Ayan po, 130 at 150 grams. 130 and 150. And ayan, punong-puno hanggang dito yung sili, oh. Grabe. Kitang-kita ko, ma'am, yung sili at parang nagkikrave na ako kumain agad ng siomay, ng okra, ng kung ano-ano para maisawsaw ko dito sa inyong chili garlic sauce. Ayan. So, ang galing-galing naman, ma'am. So, nung nag-start ka, ikaw lang mag-isang, meron ka na po bang mga staff ngayon? Isa lang po, meron po akong assistant na pagka may production po, yun, pinapapasok ko po siya. Not every day naman po kasi po ang ginagawa ko by batch. Kunwari po, today, magpa-production ako ng chili sauce and suka. Tapos susunod, ano naman, kasi as per training po namin sa DTI, na pag nagpa-production, kumbaga, kunwari ito yung may chili ngayon, so dapat ngayon siya. Yung pagaya natutunan ko po sa good manufacturing practices. So, kinabukasan naman, kunwari, kimchi, then kinabukasan naman, mga baked products. Wag mag-focus ka lang muna sa isang Opo. araw. Hindi Opo. yung lahat gagawin mo Opo. all in one day. Opo, Para by batch po, by yung product. quality, Yes hindi po. nasa-sacrifice. Ano po, Opo. kapag medyo nagmumultitask ka kasi minsan, medyo pumapalpak minsan pag ang dami-dami mong iniisip. So, focus ka lang sa isang gagawin. Yun ang advice din ni DTI. Yes po. Ang galing. For good manufacturing practices. Good po. manufacturing process. Ayan. So, thank you DTI for always DTI. guiding our MSMEs sa tamang direksyon sa pagninegosyo. At isa yun sa natandaan ni ma'am sa mga trainings niya with DTI. Ayan. Siyempre, laging kaagapay si DTI ng mga businesses and business Alaga owners. po kami talaga. Alagang Mga DTI. trainings. Opo. Para po Yan. for exposure naman, mga trade fairs. Trade fairs. Yan. So, partner natin lagi yan sa DTI. And, ikaw, ma'am, di ba, you ventured into this kind of business na nagpapack
And gaano ka-importante yung maganda ang packaging ng iyong produkto? And bakit niyo po, ma'am, naisipang mag-seek help kay DTI? Importante po yung sa good packaging kasi po parang kumbaga po, 'di ba? Parang ako po nung before di pa nag-business, pagka namimili ko sa supermarket, pag nakita ko, uy, ang ganda nito parang yung appealing ganyan. Pag titingnan mo parang ang sarap. So kasi po parang mas napapansin po siya ng customer, kumbaga catchy. Pag nakita niyang presentable yung yung product, tapos malinaw yung yung sa label, mababasa mo. Kasi po ako meticulosa po ako dahil sensitive po yung tiyan ko, so nag-iingat po ako sa kinakain ko. So, tinitingnan ko siya para mababasa ko yung information ng mga ingredients nito. Lalo na po yung mga health conscious people. Na-experience ko po yan nung nag-trade fair kami sa Campola, meron parang vegetarian po siya. Talagang binabasa niya? Opo, binabasa niya po talaga. Ay, may oyster sauce, ayoko. Ayun, may allergies. Opo, may allergies. So, napaka-importante po na presentable po yung product natin. At the same time, readable and malinaw ano yung mga ingredients, ano yung kakainin ng customer. Tama. Tapos, according din po dun sa training namin sa packaging, na dapat nilalagay din daw po yung allergen. Yeah, tama. Opo. Kasi kunwari po kayo allergic kayo sa peanuts. So, pag nakita nyo siyempre na may peanuts yun, ay hindi ako kakain. Tama. So, guided, kumbaga, guided po ang yung consumers. Yun, ang customers. Ayan. Para hindi rin po mapapahamak yung customer natin. Yes. Informed po sila. Okay. And then, syempre dati, nung hindi ka pa po nagtutrain with DTI, meron ka na sarili mong design ng packaging ng iyong products. Ano po? Opo. Ano po ang naidagdag na wisdom sa inyo nung nag-train po kayo with DTI? Ano po na dapat mayroon siyang expiration date, manufacturing date, expiration date, na dapat nandun pala din dapat yung ingredients, tapos yung address mo, yung number mo. Dati po kasi nilagay ko lang chili sauce lang, tapos yung name ko lang. Tapos eventually po yung nauso na po yung mga QR code. Kumbaga sa kakapanood ko rin po, kaka-research para mag-innovate. So, yun po, tapos hanggang naglagay na po ako ng QR code. Tapos po, nung time na nag-attend po ako ng label and packaging na training sa DTI. So, parang yung designer po, sinuggest niya rin na, ma'am, lagyan natin ng QR code. Sige. So, yun, para po yung customer, hindi na siya magta-type pa dun sa search bar na Grace's Food. Tama. Pagka meron lang po lahat smartphone, scan nyo lang po yung QR code, magpa-prompt na yun directly sa sa Facebook page. Opo. Na magbibigay naman ng information ng lahat-lahat ng mga produkto na ina-offer ng Gracious Food Products. Yes, po. Ayan po. Hello, Tita Gina. Ang napakagandang kapatid ng aking father. Nanonood siya sa Naga City. Ayan. Hello, Tita Gina. Thank you for watching. Ayan po. So, merong naidagdag na very useful na information si DTI sa inyo nung nag-train kayo. Ano Yes, po? And saan naman po kayo nakakuha ng idea na may mga ganitong pa-training pala si DTI? Ano po, nagsimula po yan na mag-attend ako ng DTI. Mayroon po akong tita na may business na assisted din po siya ng DTI. Tapos sabi niya, attend ka ng punta ka sa DTI, mag-training ka. Tapos eventually, kinayuhan niya na po ako ng mag-register sa DTI. So, shout out po sa akin, Tita Lenny, na masipag na nag-mentor din sa akin. Actually, ang dami ko pang mentor. Opo, meron pang program yan si Mentor Me program. Yun po, graduate po ako doon. Graduate ka din Yes po po, yun. batch one po. Sino po yung mentor mo doon? Ang mentor ko po sa KMME si Ma'am Fatima. Hello, Ma'am Fatima. Fatima Gonzales po. Gonzales. Ayan. Apo. Kapatid Mentor Me program. Yes. Nakakatuwa. Tapos yung business counselor ko naman po si Ma'am Angel Lazada. Hello, Ma'am Angel. Yan. Sa pag-aalaga at suporta. So yun po, dahil po doon, so parang natuto po talaga ako, tapos ina-apply ko po siya, yung innovation. Actually po yung suka ko, dati naka-plastic lang din siya. Hanggang, siyempre po, nag-trade fair, nakikita ko po sa mga kasama ko, ay meron silang yung ganyan. So, siyempre, tayo po mga Pilipino, gaya-gaya, gumaya rin po ako. Kasi wala namang problema doon. Oo. Basta maganda yung ginagaya mo. Yes. And wala namang nagsabing bawal. Inspired by. Yun. Inspired. Opo. So, yun sa business, wala namang sinabi na basta
meron ka rin idadagdag na sarili mo. Yes, Kumbaga, po. yung idea lang, and Opo. then lalagyan mo ng personal touch mo. And yun, yung copy-paste ng, kumbaga, Opo. ng mga ideas, hindi naman masama. Basta i-personalize mo pa rin siya to make it your own. Yes, Po, ayan. So, nakakatuwa naman. And trade fairs are really working for you, nakakaroon kayo ng connections, nakakamit kayo ng ibang business owners, tapos nakakapag-collaborate kayo. Ayan. So, hopefully, mas madamihan pa natin ng ating mga trade fairs dito din sa PGE to help you out po. Ayan. So, ma'am, ano po ang mga natutunan nyo as a business owner sa almost ilang years nyo ng pagpapatakbo ng business? Ang natutunan ko po, yung sa business po, hindi palaging panalo. Hindi palaging may benta, hindi palaging paldo, yung word nila na, yung term nila na paldo. So, may Opo. mga time po na wala talagang benta. Minsan, 1 week walang benta. So, natutunan ko rin po siyempre sa mga matagal na sa business. Ang hindi ko makakalimutan, yung pinayo sa akin dati ng kapatid ko na may business, mga kapatid ko po may business din, pero sa abroad sila. So, ang tinanong ko po sa isip ko, sabi ng kapatid ko sa akin na, hindi porket wala kang benta ngayon, titigil ka na. Diba? Kami nga, 2 months, 3 months, walang benta, tumigil ba kami? So, hindi pwede na, porket wala kang benta ngayong week na to, stop ka na. So, tuloy-tuloy ka lang. Just keep going. Kasi, ganun po sa business talaga, may paldo, may hindi. There is, may sunshine. Pero ano po ang ginagawa mo during those times or days na hindi po ganun kalakas yung business? Ano lang po, pagka... Saan mo dinadivert yung energy mo? Ano po, sa pagde-design po. Nagdi-design, Yun po yung nagpo-conceptualize, Opo. nagmumuni-muni, Tapos ng mga pwedeng research. innovation Yes pa po. to improve Opo. the product. Yes Ayan, po. ang galing. Oo, So, make design. use of your time and Opo. use it wisely. Nagbe-bake, Di ba? ganyan Kasi po. magmukmuk ka, lungkot-lungkutan ka, wala kang benta. Opo. Di mag-isip ng innovation Opo. na pwedeng gawin para pag may something new na maku-curious ulit sila since minsan, di ba, alam na nilang masarap, alam na nila yung lasa. Pero pag nag-innovate ka, uy, may bago si Gracious, ganyan. O di, meron ka maiisip, and then Opo. with prayer, sabi mo nga, Yes, at pala mandasalin ito si ma'am. Yes, So, nagkakaroon ka ng mga panibagong ideas na Opo. ina-apply mo sa business. Prayer lang po palagi. And Mm-mm. always remember na, ito po isa pa po kung tinatandaan ko na, always remember, rejection is always God's redirection. Yung Oh. rejection. Kasi po, may mga, Okay. hindi po kasi, di ba, hindi po lahat ng tao, ipapatronize or ma-appreciate yung product Yes, natin. Hindi po ginagawa mo lahat. yung products. Opo. Mhm. So, pagka na-reject ka, ay mahal, may mga ganyan comment po na-encounter ko. So, okay lang, just go ahead, then look for customer na ma-appreciate at ma-afford yung product mo. Yun. Kasi po, ang pinaninindigan ko is healthy yung product ko and no preservatives added. So, yung iba pong nakakaintindi na healthy siya, no preservatives added, na okay lang po sa kanila, hindi sila nagrereklamo sa presyo. Kasi, deserve naman po ng product na, syempre po, ganun po talaga pag homemade. Actually, meron pong isang customer na kasi nga, homemade siya. Homemade, yes. And no So, preservatives. no Yung iba preservatives kasi, added po talaga. mas matagal ang shelf life, mas malasa na grabe yung taste kasi may preservatives and may mga additives na nilalagay sila Opo, doon. opo. Pero dahil itong claim mo is no preservatives and homemade and mas healthy, Opo. merong mas effort na ginagawa si ma'am para Yes po. mapanindigan yung kanyang claim about her product, and dun nagkakaroon ng yung pagiging slightly pricey niya compared dun Opo. sa ibang products. And kapag ikaw ay talagang metikuloso and naiintindihan mo yon, hindi ka magrereklamo Yes sa po. presyo. Opo. And yun ang people mo, kumbaga, Yes po. yun Yun yung yung market. i-appreciate mo Opo. and pagsisilbihan mo because Opo. they're your people. Sila Yes yung po. nakakaintindi kung ano yung ino-offer mo. Hindi mo kailangang Baba. humingi ng sa lahat na Opo. hindi naman naiintindihan. Opo. Kung sino yung nakakaintindi, nakaka-appreciate, doon Yes. ka magtrabaho for them. Po. And eventually, if they understand better, i-try nila at mag-gets nila yung sinasabi mo Yes. na dahil nga Healthy homemade siya. and healthier version,
Yung ganon. Opo. Bibili at bibili na Opo, rin bibili sila. at bibili po talaga Yun. sila. Tiyaga lang talaga. Tiyaga lang po talaga. And ipaintindi lang din sa mga consumers kung bakit ganon. Yung comparison ng ibang products. Ano po, ma'am? So, let's go to the part of you inspiring our audience. Ano po ang pwede ninyong i-advise sa mga passionate din sa kitchen and nag-iisip din na mag-put up ng food business? Ang may advice ko lang po, kung magpuput up tayo ng business, dapat po, yun yung passion natin. Masaya tayo. Yung may joy deep within. Yung sinasabing joy deep within na masaya tayo sa ginagawa natin. Hindi lang dahil gusto nating kumita. Pag inisip po kasi natin na gusto lang natin kumita, hindi po tayo magiging masaya nun eh. Kasi parang yung pera lang iniisip natin. So parang isipin natin, ano ba yung problema? Ano yung kailangan ng tao? Kumbaga, gagaya tayo pero dapat meron tayong sarili nating idea na ano yung unang-unang solusyon na gusto mong solusyonan, ano yung problema. Yes. Like yung mga health conscious, yung parang yung pinaka-market ko po kasi mga health conscious people. Oo, so ano ba yung problema na gusto mong solusyonan pag magbe-business ka? Yun. Wag laging iisipin na gusto mong kumita na pera lang. Dapat po pag pag nagnenegosyo dapat may puso. May puso. Opo. Yan. Yung may care po tayo sa customer na dapat po. Tapos syempre, if we do our business, always dapat ma-honor po si God. Yan. Ang ganda So, naman. Yun po yung dapat na inaano natin. Kasi po, yung talent natin, lalong ako po, kaya po siya gracious. Kasi in-honor ko po si God. Kasi yung talent ko, galing po yun sa Kanya. Yun. So, kaya po, parang lahat na gagawin ko, dapat ma-honor po si In-honor. God. Tapos mabibless po yung mga tao. Yun po. Yes. So, meron po talaga mga customer na nagsasabi na nabibless po sila. Pag ng binibili nila food. yung product. May nafe-feel silang Opo. love pag kumakain ng food ni ma'am kasi she serves and cooks from the heart. Yes. Nakakatuwa naman talaga. Ayan, ma'am, bitin ako sa ating kwentuhan. Ang dami ko pang gustong itanong, pero time is up na daw, sabi ni Sir Richard Bobis. Ayan. But thank you so much po at Thank least you sa rin pagbigyan nyo na kami sa aming invitation Thank you, ma'am. And for you thank to you po sa mga be our guest. Pwede po mag-shoutout Sige shout po. po sa aking mga church community, sa prayer group ko, sa VG Woman of Faith. Sa aking mga kaserve po, thank you din po na nag-post para i-promote yung aking ngayon. Thank you po sa mga kaserve, Daraga Kagsawab chapter. And sa church committee DTI po, Ma'am Fatima, Ma'am Angel Lozada, thank you sa lahat ng naging mentor ko and sa mga co-exhibitor ko. Thank you po so much. Thank you so Thank much you, ma'am, po. for this opportunity. Thank you Opo, po. so blessed Ayan, and syempre, grateful. nagpapasalamat tayo kay Governor Noel Rizal sa pagbigay niya ng suporta dito sa programa ng Ledipo Office Thank para you, Sir makatulong sa mga local business owners and of course sa PIO sa pagpapagamit nitong studio, sa mga staff ko sa Ledipo na napakasisipag mag-invite, and sa inyong lahat sa panonood. Please show your love and support to our Albayano entrepreneurs by sharing this program on your own Facebook pages. Isang share nyo lang po ng aming programa. Malaking tulong na po sa mga kagaya ni Ma'am Jean Yes po, thank you Silang na ma-promote ang kanilang negosyo for free. Keep on sharing our program po. Ayan. Yes po, So, thank you so salamat po. much Thank you, po. ma'am. Thank you all for watching. Thank you so Enjoy the rest of the much day. for See you on watching. Monday po for another business talk dito sa Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Bye po! Bye. Hi, Thank you. Charo. Thank you for watching. Bye-bye po! Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities.
About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.